Wala, for today's video. Sa tagal-tagal ko sa company namin noon, gusto ko mag-video. Hindi ko magawa kasi nga maingay yung kasya namin. Nung wala yung leader namin, ayun, nakapag-video ako. First and last na talaga to kasi patapos na yung company namin nito. Wala lang, nag-record lang ako para sa remembrance. Kaya lang nung time na to, sobrang init kasi summer na. Kaya ang dungis-dungis namin dun sa company namin dati. Kaya sa sobrang init, kailangan mo talagang gumawa ng paraan. Kaya naglalagay ako ng towel sa leeg ko na binabasa ako ng tubig. Dahil kasi sa sobrang stress ko, grabe yung tinaba ko dito. Biruin mo mag 16 years pala. Tumagal ako dito ng kulang-kulang 16 years. Doon ko napatunayan na ang tiyaga-tiyaga ako sa trabaho. Gusto ko naman yung trabaho talaga. Walang problema sa trabaho, madaling matutunan at madali mong magustuhan. Ang problema ko lang talaga dito yung L namin. Grabe kong maka-pressure. Noong part-time lang ako pero hindi ako pwedeng mag-day off. Although nagawan naman nila ng paraan. Ewan ko ba, yan talaga isa din sa nai-stress ako na ugali ko. Yung hindi ako pala absent. Depende na lang talaga kung may ka-absent ng mga bagay-bagay. Pero sa kulang-kulang 16 years ko dito, mabibilang lang talaga yung absent ko sa company na to. At talagang gamit na gamit nila ako dito. At okay lang din naman talaga kasi nga, kailangan natin kumita ng pera. Dahil dito sa pagpa-part-time ko, nakaipon-ipon ako. Buti na lang talaga hindi rin ako waldas sa pera. Dito sa bagong company na pinapasukan ko, yung ibang mga nakasama ko rin dito, kasama ko sila dun sa kabilang company. Nag-usap-usap kami about sa sahod. Sabi ko sa kanya, ang laki ng ipon mo kasi may overtime ka araw-araw. Ako kasi hindi ako pwedeng mag-overtime. Sabi niya sa akin, wala daw siyang naipon kasi inuubos daw nila ng gastos. Nagulat ako nung sinabi niya na sa isang buwan talaga walang natitira dun sa sahod niya, talaga ubos na ubos. Sabi ko sa kanya, hindi pwede sa akin yan, nai-stress ako pag naiisip ko na yung sahod ko lang matitira. Buti na lang talaga hindi nakikialam sa sahod ko yung asawa ko. Iba-iba pala talaga ang mindset ng tao at ugali sa kahit anumang bagay. Naisip ko kasi ang hirap kaya magtrabaho tapos wala man lang matitira. Wala kang nakikita sa mga pinagpaguran mo. Pagdating ng araw, ikaw rin naman mamomroblema. Kaya dapat talaga maging masinop sa pera. Nakakamiss din tong trabaho ko dito kasi kulang-kulang 16 years ba naman ako. Tsaka nilalakad ko lang talaga to dito araw-araw. Hindi ko talaga na-expect na makakapasok pa ako sa ibang company at hindi ko may imagine. Buti na lang talaga related yung trabaho namin ngayon dito sa company na to. Kaya madali lang ako nakapag-adjust. Hindi talaga natin malalaman ng buhay. At syempre yung mga desisyon nakasalalay pa rin sa mga kamay natin. At samahan natin ng dasal. Kahit gaano pa tayo kagaling magtrabaho, tao lang tayo, maraming kahinaan. Kaya napatunayan ko talaga, kailangan natin yung guidance ni Lord. Lalo sa akin, ang dami kong kahinaan. Kaya talagang sinurrender ko lahat sa Kanya. Kasi nawalan na talaga ako ng pag-asa. Hindi ko talaga in-expect na may mas maganda pang ibibigay sa akin si Lord. Kaya yun lang for today's video. Okay, bye.